Hello, good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat. Depende po ulit sa time na napakinggan nyo to. So, okay. So, itutuloy po natin yung last topic natin sa chapter 2, the importance of meditation. Okay, so pray muna po tayo. Dear Abba Father, Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, we praise you, we adore you. Thank you po ulit, God, sa buhay na binigay niyo sa amin, na makapagpatuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, Holy Spirit, ikaw po ang maging teacher namin. Tulungan niyo po kaming masagutan ng tama ang mga katanungan at maisabuhay po namin ang inyong mga utos. We praise you, we love you, we adore you, God our Father, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. And tulungan niyo po kami na malaman namin po ang importance ng pag-meditate ng word niyo po. At through your word, God, na manahan po sa amin that we will prosper in all things that we do by your grace and for your glory. In Jesus' name we ask. Amen. Okay? So, share ko na po agad yung Bible screen ko. Okay. Maiksi lang po siya. Actually, isang Bible verse nga lang yata siya. Ito po. Okay. The importance of meditation. Meditation on the scriptures is a prayerful reflection with a view to understanding and application. The goal is to conform your life to God's will by prayerfully thinking how to relate God's word to yourself. Okay? So, meron natin the importance of meditation. Ano nga po ulit yung meditation? Okay, hanapin natin dito. Meditation, yung pagninilay-nilay. Okay? Pagmumuni-muni. Okay? Meditation of God's Word. Ang salita ng Diyos na makikita po natin sa Holy Bible. Okay? So, meditation daw sa scriptures o sa Bible is prayerful. Okay? Sa pagdadasal is reflection. Okay? Pag-reflect mo yung ano mo yung buhay mo. Parang pang sa mirror. Pag nagre-reflect ka, nakikita mo sarili mo doon sa binabasa mo. Yun yung pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Na parang nilalagay mo ang sarili mo doon sa character sa Bible. Na inaano mo na nangungusap sa iyo yung Holy Spirit. Okay? With a view to understanding. The reason why nag-meditate, kasi gusto natin maintindihan. Okay? And, lagi may karugtong po yun na application. Maintindihan natin at maisabuhay natin yung mga nakasulat sa Holy Bible o sa Scriptures. The goal, okay? So, pag sinabing goal, layunin. Okay, alamin po natin yung goal o layunin is to conform your life. Pag sinabing conform, okay, is umayon, okay? Sumunod, okay? Ibig sabihin, umayon yung buhay natin o sumunod to God's will, sa kalooban ng Diyos, by prayerfully thinking, sa panalangin at pag-iisip, how to relate, kung paano tayo makaka-relate, okay, sa salita ng Diyos sa ating sarili. Pag sabing relate, yung parang kung paano natin maiuugnay, okay po, yung salita ng Diyos sa ating buhay. Okay po? Next is, if we know how to worry, we know how to meditate. Diba nga, minsan pag may dumating na problema, nag-worry tayo. So kung alam natin kung paano mag-worry, dapat alam din natin kung paano mag-meditate. Tapos mawawala yung worry natin ngayon kapag nag-meditate, nagdala-nila tayo sa scriptures o sa salita ng Diyos, which is Holy Bible. Okay? So number 12, okay, sa lesson po, kung may ballpen po kayo, ready nyo na po para isulat yung answer. From Joshua chapter 1, verse 8, answer the following questions. Letter A, what should be the source of your meditation? Okay, pag sinabing source, pinanggalingan. Okay, o panggagalingan. Okay, pinagmulan ng ating meditation, ng pagninilay. What are the results of meditation? Anong magiging resulta ng pagninilay natin sa salita ng Diyos? So makikita natin kasagutan sa Joshua 1:8. So, diretso na po natin sagot doon. So, basahin na muna natin yung Joshua chapter 1, verse 8. Okay, good. So, Joshua chapter 1, verse 8, New Living Translation. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it.
Only then will you prosper and succeed in all you do. Okay? Instructions. Hanapin natin. Book of Instruction. Yun yung tawag doon sa Holy Bible. Okay? Yung mga tagubilin. Okay? Mga pagtuturo. Pag sinabing continually, continuous, hindi napuputol. Okay? Lagi. Patuloy. Ibig sabihin, pag-aralan daw natin ang aklat ng tagubilin patuloy. Patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Okay? Meditate on it. Pag nilay-nilayan natin, day and night, umaga, gabi, para maging sigurado, sure daw, na masunod natin everything. Hindi lang isa, kundi lahat ng nakasulat dito. Only then, at doon lang tayo magkakaroon ng prosperity of prosper. Ano ibig sabihin ng prosper? Pag-unlad. Okay po? So, doon tayo magkakaroon ng kaunlaran at succeed. Magkakaroon tayo ng katanggumpayan. Okay po? Magtatagumpay daw tayo sa isa o dalawa, sa lahat, in all you do. So, ibig sabihin, pag pinag-aralan natin day and night, pinag-aralan ng patuloy ang salita ng Diyos at isinabuhay natin yon, magiging maunlad tayo at magtatagumpay tayo sa lahat ng gagawin natin. May mga pagsubok, pero si God, kaya nga, kailangan natin salita ng Diyos Kasi kahit anong pagsubok pagdaanan natin, alam natin matatagumpayan natin yung dahil kasama natin ng Diyos dahil may pangako siya sa kanyang salita. And we claim it in Jesus' name. Okay po? So yung tanong sa number 12, from Joshua chapter 1 verse 8, answer the following questions. Letter A, what should be the source of your meditation? Ano yung source dapat? Ito yung sagot doon. Book of Instruction. Ito yung magiging source natin. At ano yun? Holy Bible, Book of Instruction. Okay, so next. Letter B, what are the results of meditation? So pag nag-meditate tayo sa Book of Instruction, ang resulta nun. Ito po yun. Sure to obey everything in it. Kapag nag-meditate tayo, sigurado masusunod natin lahat ng nakasulatan at magkakaroon tayo ng prosperity and success sa lahat ng gagawin natin. So, ang sagot po doon is ito. Okay, so since ito lang po yung question para doon, so summarize na natin. Ang sagot doon, so number 12, Joshua chapter 1 verse 8, letter A, Book of Instruction, letter B, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you prosper and you will. Okay? So, only then will you prosper and succeed in all you do. Okay? So, balik tayo doon sa lesson. Isa lang kasi yung question doon. Okay. So, nasagutan na natin siya. Doon na tayo sa remember these points. Okay? O summary doon sa chapter 2. So, highlight lang po natin. Here. God has communicated to man through His Word, the Bible. Okay? Nakikipag-komunikasyon, nakikipag-usap ang ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, which is the Holy Bible. Next, through the Scriptures, you can get to know God better, understand His desires for your life, and discover new truths about living for Him. So, okay, sa pamamagitan ng scriptures o ng salita ng Diyos, which is the Holy Bible po, lalo natin nakikilala ang ating Diyos na napakabuti pala talaga niya. Lalo natin naiintindihan kung ano yung naisin niya sa buhay natin, and that is plan to prosper us, to give us hope and a good future po. And discover new truths. Sabi natin, ay, nabasa ko na yung Bible na yan, ayoko na yan, lagpasan ko yan. Hindi po. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So every time na binabasa natin, may mga panibagong katotohanan na i-reveal si God na ma-apply natin sa buhay natin about living for Him at mga katotohanan na i-reveal ni God tungkol sa Kanya. Okay? Kasi all the more nakikilala natin ang Diyos, all the more na gugustuhin natin na sundin siya, na mahalin siya kasi napakadakila niya dahil napakabanal ng ating Diyos. Okay? So mamumuhay tayo ng nais sa salita. Next. God commands believers to let His Word dwell richly in them. So, command, inuutos yun ni God. So, kung gusto natin sundin si God, gusto pala ni God na lahat ng believers, anyone who believe
in Jesus as Lord and Savior, kailangan, okay, yung salita ng Diyos, which is the Holy Bible, dwell richly, ibig sabihin maisa puso natin yun. Okay? Ibig sabihin nag-uumapaw. Ibig sabihin patuloy na nag-grow. Okay po? So it is important to give yourself wholeheartedly to allowing God's Word to fill your life. Mahalaga daw na bigyan natin ang sarili natin ng buong puso natin ay allow o payagan na ang salita ng Diyos ay punuin ang buhay natin. Which is totoo po, magiging puno lang ang buhay natin kapag si God ang pumuno sa atin. Which is true nga, hearing and reading the Word of God and meditating in it day and night. God places emphasis on the act of meditating on His Word. Pag sinabing emphasis na parang pinagdidiinan, lalo ni God na parang nililinaw, lagi niya inuulit-ulit. Okay? Yan ang emphasis. Okay? Ibig sabihin, binibigyan din ni God lagi ang pagninilay-nilay sa kanyang salita. Bakit? Because effective meditation leads to personal application. Okay? Ibig sabihin, magiging effective lang ang pag-meditate natin kapag nagnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos at nai-apply natin yun. Okay? Dahil sa ibig sabihin, effective ang pagiging nilay-nilay mo, ang leads nun, ang magiging resulta nun is mag-i-apply mo ang salita ng Diyos. Diba? So, yun po ang sa chapter 2. So, sa mga next topic po, is-discuss na lang po natin ulit. Again, all glory and praises to our Lord our God, God our Father, and Lord Jesus Christ and Holy Spirit, love and bless us all. God bless us all po.